na si Flor Contemplacion nang ituloy ng Singapore ang pagbitay kay Flor sa salang pagpatay. 16 na taon pagkaraan, nagdadalamhati muli ang pamilya Contemplacion. Lumabas ang hatol ng San Pablo City Court na habang buhay na pagkabilanggo sa 3 anak na lalaki ni Flor na sina Sandrix, June at Joel dahil sa iligal na droga. Lungkot na lungkot si Russell, ang nag-iisang anak na babae ni Flor. Sinabi ng anak ko, sabi niya, Mama, chat ko si James, sabi niya, hindi rin niya maintindihan, sabi niya kasi, sabi ni James habang buhay, sabi ano ba yun, sabi, tapos sabi nga ng pamangking ko, iyak nga daw siya ng iyak. Aminado si Russell, drug user ang kanya mga kapatid, pero hindi raw pusher ang mga ito. Alam ko naman sapat na yung 6 years na pagkakakulong niyo. Alam ko yung hirap na dinanas niyo dun sa loob. Yung gutom, yung homesick nyo sa pamilya nyo, sa mga anak nyo. Sana lang naging patas yung batas para sa inyo. Alam ko hindi kayo kriminal, hindi kayo mamamatay tao. March noong nakaraang taon, inaresto ang ama ni Russell dahil naman sa illegal possession of firearms. Nakulong ito ng 1 linggo. Marso rin ang bitayin ng ina. Ngayong Marso naman nahatulan na magkakapatid. Hindi ko alam kung bakit every time na lang na dumarating yung March, may mga ganitong pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kasi every March, every mag-death anniversary yung mama ko, laging ganito eh. Iaapila ng pamilya Contemplacion sa Court of Appeals ang naging hatol sa mga anak ni Flor. Paghahanap din daw si Russell ng mga taong pwedeng makatulong sa kanya mga kapatid. Para sa unang balita, Sharian Torres reporting. Isang pari sa Cebu inireklamo ng pananakit at pananampal ng kanyang binatilyong sakristan. Aminado naman ang pari na sinaktan niya ang sakristan. Darito ang exclusive report. Bumiyahe pa ang magamang ito sakay ng bangka mula pa sa isla ng Olongapo patungong Lapu-Lapu City, Cebu. Yan ay para ireklamo sa mga otoridad ang umano'y pananakit ng kura paroko nilang si Father Leopoldo Palacio Jr. Sa 15 taong gulang na si Anthony, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Anthony, sinampal at sinuntok siya ni Father Palacio bago ang misa nitong linggo. Iya akong gibira diri, giyana diri. Idira pagbira kay murag mo ana ko ba. Pag humana to kay mutog iya akong gisagpa, iya akong gitukmod niya. Nabanda ko sa atong naikabinet ba. Barog na ko kay gisumbag ri ko niya diri din. Sumbag niya. Sakitan po ko kay wamgay ko kadapat nila yung mga tao na inulaan yung kadapat. Pinatotohanan naman ng isang lay minister ng simbahan ng reklamo ng mag-ama. Naroon daw kasi siya mismo nang mangyari ang insidente. Si Father Palacio, hindi na itinangging nasaktan niya si Anthony. Nabigla lang daw siya dahil sa galit nang hindi dumating si Anthony sa oras. Humingi raw siya agad ng dispensa matapos ang pananakit. Gayunman, sumbong ng 2 pang sakristan, maging sila, sinampal din daw ni Father pagkatapos ng misa. Pero itinanggi ito ni Father Palacio. Sa kabila ng sinapit, tinanggap na ni Anthony ang paghingi ng tawad ni Father Palacio at hindi na raw magrereklamo. Handa pa rin daw siyang maglingkod sa simbahan. Ayon naman sa Archdiocese of Cebu, hindi pa raw nila alam na may ganitong reklamo. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Samantala, 225 OFW mula Libya nakauwi na rin sa Pilipinas kagabi. Lula ng 2 eroplano ang panibagong batch ng mga dumating na Pinoy. Dagdag yan sa mahigit 700 OFW na nauna nang nakauwi kahapon ng umaga. Sa kabuuan, 1,013 ang bilang ng mga OFWs na nakabalik sa Pilipinas kahapon. Isang lalaki naman ang ilang araw nang nakaantabay sa paliparan. Ayon kay Abdul Rahman Magondakan, sinecheck daw niya ang bawat eroplanong posibleng may sakay ng Pilipino. Hanggang ngayon daw kasi hindi pa dumarating ang 3 niyang mga batang pamangkin na nauna nang pinauwi ng kanilang mga magulang mula Libya. 8 suspect sa pagdukol sa isang Malaysian businessman, arestado sa Maynila. At Prince William at Kate Middleton nagluto ng pancakes sa isang fundraising event para sa mga batang may cancer sa Northern Ireland. Pagpauli, tutok lang sa unang balita. You'll always be my baby. Isn't my name 8? 16? Yup. 22. Even when you're 45. A mother's care never ends. Like Bisolvan.
Pagdating sa pamilya, hindi pwede ang ewan, siguro, maybe. Kaya, sa Petron Gasol ako. Tama ang timbang. Matipid ang True Blue Flame nito. Mabilis makaluto at may laser printed seal. Ang sigurista, Petron Gasolista. Makitambay na sa tahanan ng unang hirit kasama